Cubs Nation, and welcome back dito sa ating backyard. At nandito na naman tayo sa isa sa mga paborito nating content, ang fast food hack. So nagaya natin last time, yung chowking, yung mang inasal. Ito naman ang gagayahin natin ngayon, palabok at saka spaghetti. Buksan muna natin. As you can see, ngayon ko palang bubuksan to. Kaya naman tayo nagpabili pa nito para makita natin yung mismong itsura niya, kung paano siya sineserve. Ito po ay Jollibee style lamang. Ito pong gagawin natin ay copycat, kumbaga inspired. Wala pong libro na nagsasabi kung paano talaga siya gawin. Ito ay gagawin natin ayon sa panlasa natin at kung paano natin siya kaya lang ilapit dun sa version nila. Tingnan muna natin itong palabok version para alam natin kung paano natin siya eksaktong gagayahin. So ayun yung itsura niya. Meron siyang mga, ito una mo papansin dyan meron siyang buo-buong karne. Hindi siya giniling, parang chop lang ng maliliit. Tapos may mga bits ng chicharon, pinong-pino, bilog na bilog yung pagkakakat sa itlog, tapos meron siyang mga hipon. Tapos yung lasa niya, hindi nangingibabaw yung hipon. Parang mas nangingibabaw siya something na may pagka-tinapa. So siguro ganun natin siya gagayahin. Pero hindi eksakto mga kabs. Susubukan lang. Yun naman sa kabila, Jolly Spaghetti. Papansin mo agad yung kulay ng sauce nila Ang ganda ng kulay Medyo dark red. Tapos yung parang hotdog, which is sausage naman yata to, bilog na bilog din ang pagkakakat at medyo makapal. Ganito ang i-aim natin na itsura ng gagawin natin. So kukolektahin ko lang mga kailangan nating ingredient, maghihiwa, mag-aayos ng mga kailangan, balik tayo pag mag-uumpisa na tayo. Let's go! So ready na yung mga ingredients. Meron na ako dito yung baboy na hiniwa-hiwa ko lang, tinadtad ko. Parte ito ng kasim, halos 1/4 lang ang binili natin kasi konti lang naman, pang toppings lang. So tinadtad ko lang siya. Ito muna ang una nating lulutuin bago yung sauce. So naghanda ako dito ng chicken oil para mas makulay siya. Magpainit na tayo dito. So kapag nagluluto tayo ng palabok, parang shortcut method siya na ang ginamit natin ay chicken oil na agad. Gisa tayo ng sibuyas at bawang. Tapos ihulog natin itong hiniwa-hiwa nating karne. Chicken powder pampalasa, konting paprika. Siyempre hindi mawawala ang asin, tapos paminta. Laging magkasama yan. Dagdag lang tayo ng konting mantika pa para hindi masyado mag-dry. Tapos halu-haluin nyo lang hanggang sa maluto ang ating pang toppings na baboy. 3 to 5 minutes, okay na muna to. Set aside natin. Tabi na muna natin dito sa isang mangkok. Para siyang pad krapaw sa Thailand. Kulang lang sa dark na kulay, pero basically ganyan yung itsura niya. Ngayon naman, lutuin natin yung sauce ng palabok. Gamit yung same na pinaglutuan, huwag nyo nang hugasan yan. Dire-diretso lang, mas malasa. So, ito na yung chicken oil ulit. So, magigisa na naman tayo ng bawang sibuyas. Tapos, sunod na natin dyan yung giniling na baboy naman. So, kung kanina merong tad-tad, this time meron tayong ground version. Isunod naman natin itong tinapa flakes. So, bali naghimay-himay lang tayo ng tinapa. So ito na yung kinalabasan. Yan yung regular na tinapa na bibili nyo sa palengke. Kahit hindi nyo na prituhin yun. Pag uwi nyo, himayin nyo na agad, tapos ihalo nyo na dito. Ito na yun mismo. At para makatulong sa pampakapal ng ating sauce, lalagyan natin siya ng chicharon. Hindi natin lalagay lahat to dahil yung iba gagamitin natin pang toppings. At makakatulong na rin to para pampalasa kasi may taglay na alat na rin ang chicharon. At syempre dahil palabok siya, lalagyan din natin yan ng dinurog na hibe. So bumili lang ako ng hibe, tapos ginamitan ko ng grinder, ito na yung kinalabasan, hulog na rin natin dyan. So kung mapapansin nyo, nag-uumpisa pa lang, umaatikabo na sa flavor po ang pinaglalagay natin dito. Ang dami niyang laman, meron siyang chicharon, meron siyang hibe, meron siyang karne, tapos meron din siyang tinapa. Malasa naman na talaga yan, pero dadagdagan pa natin ng konti. Tulad ng ginawa natin kanina, lagyan natin ng konting paprika, lagyan natin ng konting-konti lang na chicken powder, tapos konting-konti lang din sa asin, ganun din naman sa paminta. Iba-iba naman yung atake o version sa palabok. So itong ginagawa natin ngayon, pinagluluto na natin lahat ng ingredients na kasali kesa yung papakuluan mo lang siya. Meron din tayong ilalagay dito na shrimp stock dahil kanina ay nagpakulo ako ng ulo ng hipon, tapos nilagyan ko na din ng pampakulay at yun mismo ang susunod nating ilalagay dito sa ginigisa natin. Yun na bali ang magbubuo sa sauce. Pero bago natin gawin yun, lalagyan muna natin to ng cornstarch. Unti-unti lang ang paglagay ng cornstarch para mamaya pag nilagay natin yung sauce, makakatulong na itong magpalapot. At least, mabay natin na maayos yung mga ingredient. So ganyan na muna. Tapos dagdagan din natin ng chicken oil. Nakakatulong din kasi ito sa kulay. At para hindi matuyo itong ginigisa natin, dagdag ulit ng cornstarch. So kung napapansin nyo, nagdadagdag pa rin ako ng cornstarch based to sa kung anong gusto kong ma-achieve. So medyo parang similar sa pag-roux ang ginagawa natin ngayon. Parang pag gumagawa ka ng gravy, yung iba, ginigisa muna yung cornstarch or yung harina bago nila ilagay yung liquid. So this time, okay na yan. Pwede na nating ilagay yung shrimp stock natin. Dito ako nagpakulo mismo ng ulo ng hipon.
So nilagyan ko na rin ng anato yan para magkulay, para maganda ang kalabasan ng ating palabok. So ngayon, maghahalo-halo lang tayo dito hanggang sa ma-achieve natin yung magandang consistency. After 5 minutes mga kabs, ito na siya. Tamang thickness lang ang gusto natin dito kasi napansin ko dun sa binili naming Jollibee kanina, hindi naman talaga ganun kalapot yung nilagay nilang sauce. So siguro ganito lang, saktong thickness lang. Mamaya na natin ito i-plating, ang importante ay okay na. So far yung kulay, satisfied na tayo. Feeling ko ito yung tamang kulay. Yung lasa, satisfied na rin tayo, pero mamaya maglagay tayo ng side-by-side comparison. Ready na yung palabok natin, dun naman tayo sa Jolly Spaghetti. Inspired to mga kabs. Let's go! Ito na, diretso na tayo. Sibuyas, bawang, gisa-gisa. So meron tayo dito ang ground beef. So maglalagay tayo ng almost 1 kilo na ground beef dito. Hulog na natin. Lahat yan. Kapag napapansin nyo na medyo nagtutubig na yung karne nyo dito na ginigisa, pwede na natin yan lasahan. Same pa rin yung mga pampalasa natin. Lalagyan natin yan ng chicken powder, tapos paminta at asin. Haluin lang natin. Natural lang naman na maglalabas yung mga juice niya dyan, mga kabs. Yung mga tubig-tubig na nakikita nyo na medyo kumukulo sa side. Parte yan ng juice ng beef. Mas malasa siya niyan dahil nailabas natin yun. Next, ito na yung mga hiniwa-hiwa nating hotdog. So sinasadya natin nakapalan ng konti, tapos pabilog lang yung sukat. Ganyan yung itsura naging ending. Yan yung mga ihuhulog natin ngayon dito sa ginigisa nating beef. Pero kung tutusin, hindi naman talaga hotdog ang gamit dito. Parang more on yung sausage na pang spaghetti talaga. Pero tayo kasi wala naman tayo makukuha ganun. So okay na tong hotdog na para bang ga-attend kayo ng mga birthday party, yung mga spaghetti doon, ganito yung hotdog. Mas pinakapala ng konti. Tapos isunod na agad natin yung with no particular brand mga kabs, basta Filipino style spaghetti sauce. So dalawang malalaking pakete ang nilalagay natin. 900 grams po bawat pack itong nilalagay ko. Tapos syempre bukod sa spaghetti sauce, lalagyan na rin natin para Pinoy na Pinoy banana ketchup mga kabs. Tamis at saka yung kulay. Tapos syempre halo-halo natin ng konti. At syempre kapag kumukulo ng ganyan mga kabs, oras na para ilagay natin to para Jollibee talaga. Lagyan natin ng konting condensed milk. Syempre hindi nyo ubusin yung isang lata, no? Tamang tansya lang. So possibly mga kabs, 1/4 hanggang kalahati nitong lata ng condensed milk. Yan, okay na muna yan. Pwede naman magdagdag mamaya. So haluin lang natin, almost complete na po itong spaghetti natin ng Jollibee. Plating na lang ang kulang dito. Nagpakulo na rin pala ng pasta at saka ng bihon para dun sa palabok natin saka sa spaghetti. So assemble na natin to. Ready na ang ating pasta, ready na ang ating bihon, palabok, tsaka spaghetti, Jollibee style. Itatapat rin natin sila sa kung ano ang gagayahin natin. Ito yung original, ito yung original, ito yung copycat o pilit nating ginagaya, ini-inspire. Sana makuha natin. Lagay na natin yung sauce ng palabok. So, ito yung palabok na gawa natin kanina, ininit ko lang ulit. Iuhulog ko na yan dito sa bihon. Nalagyan na natin ng sauce, syempre doon naman tayo sa toppings. So sa nakikita natin meron siyang mga durug-durug o powdered na chicharon. So gumawa din tayo ng ganun. Tapos meron din siyang itlog. So naghiwa tayo ng itlog, bilog na bilog, maninipis lang. At ito na nga yung kinalabasan. Tapos ito yung baboy kanina na una nating niluto. Patong lang natin dyan, toppings, tinadtad na baboy, ginisa. Tapos lagyan natin ng hipon. Okay, so ito yung palabok fiesta na Team Canlas TV style, Jollibee inspired. Ngayon dito naman tayo sa spaghetti. Mapula-pula nating in-achieve itong sauce ng spaghetti. Kuha lang tayo dito. Tapos keso. Ito na yung last. So ginadgad lang natin sila ng makakapal. Dagdagan ko na para mas maganda at para mas masarap ang ating spaghetti. Tapos meron akong naisip, gagawin natin ganito. Try nating patikim doon sa loob ng bahay. Tapos tignan natin kung may kukumpara ba. Siyempre malamang alam naman nila, no? Pero gusto ko lang, wala, part of the ano lang natin, experience. So gawa ako ng palabok dito, short order kumbaga. Yan, mabilisang order. Tapos yung kabila naman, ito yung spaghetti. Okay. Gagawin naman natin dito, sa dalawang magkamuka, ito yung mga original. Tapos para hindi alata, halu-haluin na natin siya. Siyempre pag naghalo na yung parehas na itsura niyan. Yan. Ito po yung original. Basta ganito po yung mangkok na parang pang ramen. Yan yun. Yun yung original. Yung isa naman, ganito din yung itsura. Andyan naman yung original naman na palabok. Tumapo ng konti. Ito.
ay original. Pag ginalo na natin yan, halos wasak-wasak na itsura. At least man lang dun nakaparehas tayo ng itsura. Ito na yung sauce. Ile-level lang natin dun sa dami na meron yung original kanina. Yan, ganyan lang siguro yun. Lagyan natin dito. Dito naman tayo mag-halo. Lagyan nga pala natin ng cheese. Yan. Medyo parehas na parehas po yung bihon na ginamit natin kumpara doon sa binil natin original. Halos at least man lang doon na nagkaparehas naman sila. Tingnan natin. So ito yung gawa natin. Teka, dito, balik tayo dito. Malayo. Malayo tayo. Hindi niya kalasa, pero yung tsura, halos para yung tsura nila. Dito naman sa spaghetti, yun, honest opinion ko yun, honest sa gawa kong opinion yun. Kasi gawa ko yan, alam kong hindi niya katugma, hindi niya kalasa. Ito naman yung peke, hindi naman peke, yung inspired. Hindi, gusto ko unahin yung totoo. Hindi tayo sa totoo. Okay. Maasim na matamis, na creamy. Ito naman. Matamis na creamy. Wala yung asim dito sa atin. Pero dun sa Jollibee, somehow meron siyang konting asim. Siguro tomato paste. Hindi tayo naglagay eh. So nilagay lang natin sa atin is Filipino style spaghetti sauce sa banana ketchup. Hindi tayo naglagay ng tomato paste. Siguro iyon yung nagpapaasim doon. At saka creamy din. So baka yung condensed. Baka lang po lahat ito. Wala pong original sa mga ginawa natin. Ikaw, Perry, tingnan mo tong ginawa lang. Okay? Yan yung gawa natin. Ito yung original yan, original. Malayo, di ba? Malayo din. Pero na rin. Lumilevel, wow. Lumilevel kahit pa paano. Pero ako para sa akin, malayo siya dahil yung kick ng asim, iba. Yun yung hindi natin nakuha. At least may comparison tayo. Siguro, bawi na lang tayo sa presentation. Ito po yung Palabok Fiesta. Ganyan yung naging itsura. Tapos, ito naman yung spaghetti natin. Patikim natin kay Mother, sa mga tao sa bahay, mga kaps. Kasi ngayong mga oras na to, may ginagawa sila. Gumagawa po sila ng namprick na mamibili nyo sa Shopee, Lazada at TikTok. Tawagin muna natin sila, patikman natin sila dito. Kasi masyadong marami to, kailangan maubos nito. Abang iniintay natin yung mga titikim, tayo muna tumikim, di ba? Ito yung gawa natin. Ayan, no. Nakakatuwa talaga yung tamis nito. Dito naman sa palabok, mga kabso, ayan o. Parang mas masarap pa siyang lagyan ng sauce ulit. Sauce ng palabok. Konting halo lang, tapos pwede na yan. Okay, Dad. Medyo malayo talaga, honestly. Nothing can beat Jollibee, the original, mga kabso. Hanggang ganito lang tayo. Copycat. Ayan, si Mother po ng aming bahay. Mother! Kapampangan mo na. Ginawa akong palabok. Ako natandaan, baski na ano ka rin. Metong kasi kay Jollibee. Takman mo la pa, parehas. Tikman nyo munang parehas. Yun yung ibig sabihin. Okay. Tapos ito. Ano, Mother? Magkalayo ba yung lasa? Uwa, malawak yan. Malawak Mas siya. manyaman yun yung malinamnam yun. Totoo! Malinamnam yun. Totoo! Ano yung Jollibee dyan sa dalawa? Baka ini. Alam ng mga viewers natin. Mother, ha? Hindi ito pambubola, ha? Oo, mas malasa ini. Kanini. Ito yung Jollibee. Jollibee. Pero Pero mas kay ito yung gawa natin ngayon. Ito, hindi ko na rin matandaan, Mother. Oh. Spaghetti. Ikaw, wala naman sumama. Okay. O, itong isa naman, Mother. Yan, yan. Ini Jollibee. Diba, paborito kasi ni Mother yan eh. Jollibee. So ito malayo, di ba, Mother? Yung lasa, yan masyadong linapit na. In reality, mga kabs, mahirap naman talaga siyang gayahin yung mismong lasa. Siyempre may factory la rin eh, Mother. May factory ang mga yan, so hindi mo yan magagaya ng lutong bahay lang. So itong iba, pakain natin ito kay Dada. Ayan, Dada, kumain ka ng palabok dyan. At habang kinakain nyo yan, gusto ko magpasalamat sa Cubs Nation na nanood nung last video namin. At kung nagtataka kayo at naninibago, wala po si Mayor TV ngayon. Hindi na po siya regular
na makikita sa Team Canlas. Pero malay natin magkaya ng schedule or paminsan-minsan ay nagkikita naman kami. Hindi na muna kami magkakasama ng regular dito sa Team Canlas. So ganito muna mga ginagawa natin, no? Puro luto sa backyard muna and Battle of the Subscribers. Abangan nyo po, masaya po ang Battle of the Subscribers na ipapalabas namin dahil yun ay sa Cebu. Diba, Chuel? O sige na, huwag na natin patagalin to. Huwag nyo kakalimutan at lagi nyo tatandaan mga Cubs, manyaman. Bye! Peace out mga Cubs! See you on our next episode. Bye-bye! Day 2 natin sa Cebu. Interviewin naman natin yung mga kasama natin kasi hindi sila kasali sa interview. Chuen, ano masasabi mo? Day 2 mo na sa Cebu. Okay naman, malakas pa rin. Malakas ka pa rin sa Cebu. Interview naman natin si Shaker Perry. Ano masasabi mo? Day 2 mo sa Cebu. Ano na? Natupad mo na ba yung mga gusto mong gawin? Oo naman, to tumataba lalo. At balita ako ay naka 4 rounds po siya sa buffet kanina. Kaya busog na busog yan. Day 2 sa Cebu. Interviewin natin si camera woman. Ano masasabi mo sa Cebu? Day 2? Sira ang diet sa Cebu. Kaya kain. Yan po ang problema dito sa Cebu. Masyado po maraming pagkain. Kaya kung nagda-diet kayo, hindi kayo pwede dito sa Cebu. Dito sa Cebu, interviewin natin Billy Passion. Dito sa Cebu, ano masasabi mo? Busog na busog ako. Lahat po kami talaga dito ay busog na busog dahil umaga pa lang buffet na, tapos may brunch pa, tapos may lunch pa, tapos may merienda pa, tapos may dinner pa. At ngayon, mag-uumpisa na ang Battle of the Subscribers. Nag-enjoy kayo. Let's go! At sa mga umabot dito, panoorin nyo po yung mga unang batches na mapapanood sa Cubs Chess Channel. Kasi itong napapanood nyo ngayon, malamang ay napanood nyo to sa Team Canlas TV. Sir, buksan mo. May surprise pa kung ano nakasulat. Basta ako unang ko nang tatawa ako. Ayaw pa bukas? Hindi tayo kasya sa Prembol. Tara! Grabe! Oh, may presyuhan pa kayo naganap ha? Uy! Dodi, magbayad ka naman! Bukas! Sikas mo na lang! Sabi mo pa pasagot na po. Happy birthday! Thank you sa inyo mga Wild Dogs batch. Sa mga nagtataka kung ano po ang Wild Dogs, sila po binansagan nila yung sarili nila, mga batch 2 ng Battle of the Subscribers. Mahal na mahal po namin sila ni Camera Woman. Batch 2. Thank you very much. Thank you. Salamat. Magbayad na to si Dode. Magbayad ka na. May presyo, ngayon lang ako sa Ay, meron din pala! Grabe! Gusto yata ang diabetes dito. Ay, salamat, Ed. Hindi po sponsored Walang yan. presyo. Ay, wow! Salamat. Walang utang po na nangyari dito. Iba po ay kusang loob. Hindi po yan kailangan bayaran ng utang. Hindi, joke lang. Salamat po lahat po ng cake ninyo. Thank you very much. Ano pa sila ng time, no? Para bumili. Thank you. Thank you sa Cubs Nation. Sa mga batches. Sa lahat. Pati ka na, sir. Thank you. Hindi. Cake lang to. Hindi. Thank you po. Thank you sa inyo lahat. Thank you po. Birthday po kasi. Ay, meron pa. Grabe. Easy. Isa lang naaalala ko sa Easy. Yung bata ko. Pinakabata po dito. Easy. Thank you. Uy, thank you. Salamat po. Ayun, may nakasulat pala. Happy birthday, happy subscriber. Bagyong Jazz. Yan po, si Bagyong, tinalo pa si Bagyong Crispin at Pepito. PS rule number 2. Oo nga. Ano to? Wow, salted caramel. Easy. Timplayin na natin to. Ang ating rule number 2. Thank you, Jazz. Pinaka-paborito. Ito po! Uy, gumagalaw pa. Ito po ang bigay ko sa inyo! Ayan. Pasalubong ng Tambobong Malagon. Napaka-thoughtful talaga sa ni Benji. Uy, Butcheron! Wala po sa aming bigay. Meron na po kaming pulutan ngayong gabi. Dahil sa hindi po nakakalam, may after party pong naganap pagkatapos itong shoot na ito. Salamat. Oy, thank you, Benji ha. Hindi lang po alatang thoughtful siya, pero napaka-thoughtful po niya. Si Benji. Salamat po. Salamat po. Magbo-vlog na po kami. Thank you. Bye-bye.